Okay, magandang hapon po sa inyong lahat o araw po sa inyong lahat. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin po yung globe. Mga mom and sir, para sa mga hindi po nakakaalam kung paano gamitin ang globe, talagang mahirap po para sa inyo parang tatama rin po kayo na gamitin po ang globe. Pero pag natutunan po ninyo ito, talagang mag-enjoy po kayo kasi sobrang dali lang po niya. So ito, meron po ako ditong low po ng senior high. Ito po pinaka-latest na version. Ito po ay madadownload po ninyo. Pwede pong isend sa inyo via messenger. At kapag sinend po sa inyo ito na via messenger, kailangan nyo muna po itong i-unblock. Ano po? Isang beses nyo naman po yung gagawin, i-unblock. Once na ma-unblock nyo po yun, okay na po yun. Ano po? So, paano ba mag-unblock? Ito po kasi na-unblock ko na. Paano ba mag-unblock? Right click. Dito po sa baba, properties. And then, ito since na-unblock ko na siya, hindi na po mag-a-appear po dito yung unblock na word. Usually dito po sa part na yan, merong pong nakalagay dyan na unblock. Then click apply, then okay. Again po, ito po ay hindi na po kailangan i-unblock kasi na-unblock ko na po ito nung dinownload ko. Ano po? So yun. So simulan po natin. So napakadali lang pong gamitin ng globe. Ano po? So buksan po natin ito. Yan. Tayo na po natin mag-open. Pasensya na po kayo. Medyo maingay po kasi nandito po ako sa school. Ito po. Update. Click update. Hintay lang po. Yan. So, you have 674. Malakita po ninyo kung ilang araw na po yung remaining kasi may expired po siya na po. May expired. And then, after po niyan, magbibigay po ako ng panibagong yung pinaka-latest po na version. Ito po, no? Click OK. Click continue. Ano po? Then, maximize muna natin. So, as you can see po ito po ay blanco. Wala po talaga siyang laman. No? So, check po natin database. Ito po. Wala pong laman. Okay? Una-una po, ilagay niyo po yung section ninyo. Ano? Ilagay niyo yung section ninyo. Example, G10. Ako po kasi junior high. G10 Carnelian. Carnelian. Ano po? Una-una pong gagawin ninyo, kung kayo po ay grade 11, dito po kayo sa kulay green. Dito naman po kayo maglalagay ito po sa kulay na ito. Kapag po kayo ay grade 12. Kunwari po, grade 11 po ang aking hawak. Ano po? School information, ilagay nyo lang po yung information po dyan. Ang kaibahan lang po, meron pong section at spell out section. Ito po yung complete na section po ninyo. Ito po yung ito section na ito, maikling section. Ano po? So, importante po yun ganun din po sa grade 12. Balik tayo. Sunod naman po yung subject. Sa subject na ito, sa portion po na ito, ilalagay po ninyo yung mga subject, depende po kung ano po yung course. Kung ano pong track, ano po. So, ito meron na pong nakalagay dito eh. Kunwari po, wala pa pong laman ha. Burahin ko muna po yun. So, yan. Burahin ko muna po ito. Clear content. Yan. Ano po? Yan. Kunwari lang po ha. Clear content. Ang subject po, yung core subjects, lahat po ng subject makikita po ninyo dito sa bandang kanan. Ang ilalagay nyo lang po dyan yung number. Ano po? Hindi na po kayo magta-type. Kung sakasakali pong hindi nyo po makita yung course dito, yung subject, pwede po kayo dito na, kunwari po, ito wala yan, kunwari lang po. Yan. Kunwari po, hindi nyo po, kulang po yung nakalagay dito, pwede po kayong mag-add. Halimbawa po ay, course po sa, kunwari lang po, PowerPoint.
Yan. So, andun na po agad yung number niyan. So, ito lang po yung ating itatype. Ano po? Yan, 69 po yun. Lagay po natin 69. Ayan, PowerPoint po yun. Ano? Okay po. So, ganun lang po yun. Number lang po ang inyong itatype. Ano po? Kung hindi nyo naman po makita yung subject po dito, pwede po kayo mag-add doon sa baba. Ano po? Ayan po, balik ko lang po sa dati. Okay. Yan. Ano po? So, after po nun, ilagay po ninyo kung sino po yung subject teacher. Ito po, teachers po, subject teacher. Importante po na malagyan po ninyo ito, pero kahit to follow na po yun, sa katapusan na sa dulo ng school year. So, ganoon lang po. Then, after po ninyong mailagay ng subject, wag po ninyong kalimutan na mag-save. Save po natin. Ano po? Kung maglalagay po kayo ng subject, gawin nyo na po hanggang sa second grading. Then, after po ninyo yan, halimbawa ito, panwarin po ay, na 16. Teka lang po. Yan, po, 16. Tapos na. Save. Huwag niyo pong kalimutan. Ganon din po sa grade 12. Kung kayo grade 12, dito po kayo maglalagay. Ano ho? Then, after nyan, after nyo malagyan, click save. Ganon din po sa second semester. After nyo malagyan dito, may arrange po yung mga subject, click save. Ano po? Balik po tayo sa home. Okay na po. Yun na po yun. Sunod po na gagawin natin, itong database. Ano ho? Sa database. Kasi, wala pong pangalan. Wala po kayong pangalan makikita sa mga documents natin. Ayan po, wala kayong makikita ng pangalan. Ayan, SFG, wala po kayong makita. Kailangan po natin na maglagay po dito sa database. So, paano po? Ito po yung pinakamadali po talaga na paglalagay ng mga pangalan doon sa database. Ako po ay nakapag-enroll na po ng mga bata ko sa LIS. Kaya dinownload ko po yung SF1. Ito po, na-download ko na po siya. So, bubuksan ko po ito. Yan. Ito po yung pinakamabilis at pinakamadali na paglalagay po ng mga pangalan. Ito po yun. Huwag po kayo magkokopya. Galing po dito, kokopyahin nyo siya. Dediretso po ninyo doon sa loob. Huwag po. Ang gagawin po ninyo, dito po sa gawa muna po kayo ng blank sheet. Ito po, ayan, blanco yan. Kopyahin po ninyo to, mga pangalan, ayan, copy, punta doon sa blank sheet, then face value, no? Then, double click po ito, itong nakita po ninyo yan, ayan, ayan. Itong down arrow kasi hindi po yan. Ito yan. Double click nyo lang para automatic po siya na mag-fit. Sunod, yung LRN. Itong LRN hanggang po sa pinakababa. Copy. And then, magbalik doon sa blank sheet. And then, copy paste value. Double click. Hindi po itong gantong arrow na to. Yung down arrow po na yan. Ito po yan. Parang cross. Ano po. Yan. Automatic siyang mag-auto-fit. Ano po. Ngayon, ito po yung kukupihin natin sa loob. Ganito lang po siya. Copy itong si LRN or dito pangalan muna po tayo. Pangalan. Copy. Punta sa loob. Ayan. Paste value. Balik tayo doon sa SF1. LRN naman. Copy. Tapos balik sa loob. Then, face value. Lagyan lang po natin ng number. Ano po? Number 1 and 2. And then, select yung 1 and 2 and then drag down. Ano po? So, meron na pong number. Next naman po, yung extract na po natin kaagad para magkakahiwalay na po yung surname, first name, at middle name. Kung meron mga junior, manumanuhin nyo na lang kasi konti lang naman po yun eh. Ano po? Extract. Automatic na po yung mga pangalan, apelyido at middle name ay magkakahiwalay. And then, next naman po ay girls. Ito po sa girls.
After po niyan, balik po tayo sa SF1. Girls naman. Girls. Copy. Balik sa loop. Copy paste value. LR naman tayo. Copy. Copy. Punta dun sa girls, then copy paste value. Lagyan po ulit natin ng number. Select po ninyong 1 and 2. Then, sobra. Wait. Oops. Yun. Okay? Then, pag hiwalay-hiwalay po natin pangalan at yung surname, first name, middle name, ano po? Extract name, ano po? Ayan po siya. Ano po? So, magkakahiwalay na po yan. Okay? Now, paano po natin maidadala yung mga pangalan na ito doon sa mga documents po natin? Ang gagawin po natin dyan, sort. And, tanda po ninyo ha, click po natin itong sort. Sort, then yes. Hintayin lang po tayo mga ilang segundo and then, okay na po tayo. Okay, hintayin lang po tayo. Pag napansin nyo may not responding, huwag nyo na pong pansinin yan. Okay? Yan, done. Okay. So, okay na po. Check po natin yung mga documents. Ito ba ay nasa consolidation na ba? Ayan na po. Ayan siya. Ito ba ay nasa sa HD na ba? Sa home run guidance? Ito na po siya. Ito ba ay nasa values na ba? Ito na po yan. Okay po. Ito po ay nasa summary of final grades. Ayan na po. Ano po? Okay po. So, yun na po. And then, after po nyan, lagay na po kayo ng data po ng mga grades ng bata po dito. Kasi for example, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Yan. Then, save. Anything po na ginawa, kung ano pong ginawa nyo dito, dapat na isa-save po ninyo yun. Ano? Save. Ano po? Okay na po. Save. Check po natin kung nag-appear na po ito sa temporary card first semester. Ayan, ito na po yun. Ano po? And then, check po natin sa card. Ito po, SF9. Ito po teka lang, di po lumabas yung pangalan. Kailangan po natin na select po muna ito ng bata. Ayan na po yun. Okay, check po natin sa SF9 ng grade 11. Kailangan mag-appear po yan dito sa likod. Ayan na po siya. Okay po, so ganun lang po siya kasimple. Pwede nyo na po itong gamitin. Ano po? Importante lang po ay ma-sort po ninyo yung maklik po ninyo yung sort button po dito sa database. Ano po? Database. So sana po nag-gets po ninyo yung simple tutorial and then meron pa po ako ng mga assistant po o gagawin ng mga video tutorial sa paggamit po ng Loop. So for yun lang po muna. Ano po? So salamat po. Bye-bye.